Ayan mga master, yan o. Testing tayo ng IPM, no? Kasi wala tayong indoor. Kailangan yung pag-testing dito ay 14 to 15 volts yung IPM natin. So pag bumaba yan, pag bumaba ay possible na may tama na rin yung IPM. Yan, kita ba mga master? Ito, marami na nakakaalam nito kung paano mag-power. Yung ano nito mga master, ituturo ko sa inyo kung paano mag-power up nito na walang indoor. Yan, walang indoor. Ganito na yung power up nito mga master, oh. Kita nyo yan yung ano. Yan, nakasaksak na. Nakasaksak na yung ano natin, pero hindi pa na on may switch. I-on natin. Ayan, inuna natin. So may 220 na pumasok sa system, no. Pero nakikita nyo, hindi pa nag-on ang relay at saka yung indicator light nya, wala pa. Ito, ipapatayin natin tong isa. Yan, wala pang ilaw, oh. Yan, pag ano nyan, pag power up nyan, itong signal wire, kaskas nyo dito sa line 1, oh. Yan, oh. Yan. So mag-atik yung relay, nag-on yung indicator ng system. So ibig sabihin may power na. Yan, nakikita nyo bang ilaw? Yan. Yan. Yan, ano muna natin itong ilaw kasi madilim. Yan, itong ilaw, oh. Yan, sukatan natin. Kasi ito ay pinalitan natin ng kapasitor DC. Ganun pa rin nangyayari. Namatay pa rin siya. Yun. Kaya pala, 12 volts na lang. Yan siya, 12 volts na lang ang output ng UVW. So, IPM problem to. Maaring pagkasira ng kapasitor ay hindi agad nila pinaayos. Bali, ginamit pa nila ng paulit-ulit kaya uminit yung IPM. Pagkasira kasi to mga master, pagkasira, laging drain yung walang mahigop na power si compressor. Yung IPM nagsasuffer kasi ikaw ba naman higupin ka ng higupin, walang nagtumutulong sa'yo dito. Yan, nag-overheat itong IPM. Kaya ito madamay. Kaya pagka advice nyo na lang si customer pagka may tama na may problema na yung unit, bubuting wag na lang gagamitin. Itawag na lang sa customer kapagawa na kaagad. Kasi kung magtitiis pa kayo na may problema, patay sindi, walang lamig din yung magasto sa kuryente. Ayun. Plus pa mag-multiply yung sira pagka ginamit nyo ng ginamit na may problema ang unit. So mas maigi na lang na kung wala pang budget, ipatayin na lang yung sa breaker, tapos tumawag na lang, saka na lang kayo tumawag ng technician pagka meron ng budget, no? Huwag nating ipilit yung aircon na gumana kahit na alam natin na may problema na, kasi nagmumultiply yung sira. Imbis na ito lang sira, dadamay niya itong IPM. So ayun lang mga master, tips lang. Yan, uulitin natin, no? Papatayin natin ulit. Ito yung, yan. Papatayin natin, no? Yan, diba? Patayin na. Yan, bumitaw na rin. Wala na rin ilaw, oh. Wala na rin ilaw. Yan. Yan, i-on natin ulit yung ang switch na yon. Pag in-on natin to, hindi agad mag-on yung system. Yan. Dahil walang indoor na nagbibigay sa kanya ng go signal para i-on. Ngayon, itong technique lang dyan, yung line 1, yung line, hindi siya neutral ito. Itong signal wire na pula na to, ikaskas nyo to dito sa kulay itim. Kaskas lang, wag ibabad. Oh, yan.
Mag-spark lang yan konti, pero huwag kayo matakot, hindi naman ano yun. Nag-i-spark lang yun. Yan. Nagsisignal lang yun na i-on niya yung system. So ayan. Sana may ayan. Yan. Una yung system niya. Ngayon sukatan natin ulit kung ilan. 12 volts na nakukuha ko eh. Volts lang talaga siya oh. Kaya sira na to, yung IPM may damage na. Kaya pala nang pinalitan natin ng ano, ganun pa rin. So sa isang customer natin ito sa taga Cavite City na bumalik pa rin dahil pinalitan natin ng ano, nakita natin sira yung DC capacitor niya. Kaya pinalitan natin, pagsalpak sa unit ganun pa rin. So yun, nakuha na natin ang actual voltage dito sa IPM. Mababa na, out of range na. So ayan. So ganun lang yung ano, pag mag-power up ng outdoor board ng Daikin. Sa ganitong klase lang Di pa ako nakasubok ng mga malalaki. Kung paano i-power up. So okay na, mga master.